Dear Mr. R. Lumaki sina Sofia at Gabriel sa isang payak ngunit masayang tahanan. Kahit salat sa yaman, puno ng pagmamahal ang kanilang pamilya. Ang kanilang ama ay isang karpintero, habang ang kanilang ina ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi nila ito alintana dahil sa saya ng pagiging magkakasama. Mahilig silang maglaro sa likod ng kanilang munting bahay, nangangarap ng magandang kinabukasan. Madalas sabihin ng kanilang ina, "Kahit anong mangyari mga anak, laging magtutulungan ha?" Ito ay kanilang isinapuso. Ngunit isang trahedya ang biglang dumurog sa kanilang mundo. Isang araw, isang malagim na aksidente ang kumitil sa buhay ng kanilang mga magulang. Sa isang iglap, nawala ang kanilang sandigan. Isang malakas na bagyo ang mabilis na kumitil sa buhay ng kanilang mga magulang. Labis ang kanilang pagdadalamhati at hindi nila alam kung paano magsisimulang muli. Walang malalapit na kamag-anak na maasahan, kaya't napilitan silang umasa sa isa't isa. Sa gitna ng lungkot at pangungulila, nangako sila sa isa't isa na hindi sila susuko. Magsusumikap sila upang hindi masayang ang mga pangarap ng kanilang mga magulang para sa kanila. Isang hapon, habang nakaupo si Gabriel sa may hagdanan ng kanilang lumang bahay na gawa sa kahoy, lumapit si Sofia at naupo sa tabi niya. "Kuya, naaalala mo pa ba sila?" Mahina nitong tanong habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Saglit na natahimik sa Gabriel bago tumango. "Oo, Sofia, araw-araw. Si tatay, lagi niya tayong dinadala sa palayan. Si nanay naman, laging may handang mainit na tinola tuwing umuulan." Napayuko si Sofia at pinigilan ang pagtulo ng kanyang luha. "Bakit ang bilis nilang nawala, kuya?" Huminga ng malalim si Gabriel at niyakap ang kapatid. "Hindi ko rin alam, Sofia. Pero kahit wala na sila, hindi tayo nag-iisa. Akong bahala sa'yo. Pinapangako ko yan." Dumaan ang malamig na hangin at sa kabila ng lungkot, ramdam nilang hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Kakayanin nila ang kahit anong pagsubok basta't magkasama. Nagsumikap si Gabriel sa kanyang pag-aaral habang nagtatrabaho bilang isang kargador sa palengke. May pagkakataong gusto na niyang sumuko. Ngunit palagi niyang naiisip ang pangako niya sa kanyang yumaong mga magulang na iaahon niya sa hirap ang kanyang kapatid. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi sumuko si Gabriel. Sa umaga, pumapasok siya sa eskwelahan at sa hapon hanggang gabi, nagtatrabaho siya sa palengke bilang tagahakot ng gulay at kargador ng bigas. Minsan, naglilinis din siya ng bakuran ng mga mayayamang pamilya sa bayan upang makadagdag sa kanilang panggastos ni Sofia. Sa kabila ng pagod, hindi niya hinayaang mahadlangan ng kahirapan ang kanyang pangarap. Masipag siyang mag-aral at laging nangunguna sa klase. Dahil sa kanyang pagsisikap, napansin siya ng kanilang punong barangay at inirekomenda para sa isang scholarship program. Dahil dito, nakapag-aral siya ng libre sa isang pampublikong paaralan at hindi na niya kailangang magbayad ng matrikula o bumili ng mga aklat. Malaking ginhawa ito para kay Gabriel, kaya lalo niyang pinagbuti ang kanyang pag-aaral. Sa gabi, kahit pagod sa trabaho, naglalaan pa rin siya ng oras upang mag-aral sa ilalim ng isang lumang lampara. Habang patuloy na nag-aaral si Gabriel sa araw at nagtatrabaho bilang kargador sa palengke sa gabi, unti-unti nilang kinakaya ni Sofia ang hirap ng buhay. Lumalaki na rin si Sofia at kahit bata pa, naiintindihan na niya ang sakripisyong ginagawa ng kanyang kuya. Dahil dito,
Nagsikap din siyang maging masipag sa pag-aaral upang hindi na madagdagan pa ang mga alalahanin ni Gabriel. Sa paaralan, lalo pang gumaling si Gabriel. Madalas siyang tawaging huwarang estudyante dahil sa kanyang sipag at tiyaga. Maraming guro ang humahanga sa kanya at nagbibigay ng suporta upang mapanatili niya ang kanyang scholarship. Minsan, binibigyan siya ng mga gamit pang eskwela o libreng pangkain upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Samantala, kahit pagod mula sa klase, patuloy siyang kumakayod sa palengke. Kabi-kabila ang mga sako ng bigas at kahon ng gulay na kanyang binubuhat upang kumita ng kaunting pera. Sa kabila ng hirap, hindi siya nagrereklamo. Ang tanging iniisip niya ay ang kapakanan ng kanyang kapatid at ang pangarap niyang magkaroon ng mas magandang buhay para sa kanilang dalawa. Habang lumilipas sa mga taon, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Si Sofia ang nagbibigay ng inspirasyon kay Gabriel upang magpatuloy, habang si Gabriel naman ang nagsisilbing gabay at proteksyon ni Sofia. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy silang lumalaban. Hawak ang pangarap na balang araw, makakamit din nila ang buhay na hindi na kailangang paghirapan ng ganito. Isang araw, habang nag-aayos ng kanyang gamit para sa eskwela, napansin niyang manipis na ang kanilang bigas. Wala na rin silang ulam. Sa kabila ng kanyang pagod mula sa eskwela at trabaho sa palengke, naisip niyang humanap pa ng dagdag na pagkakakitaan. Nang sumunod na gabi, bukod sa pagiging kargador, nag-alok siya ng tulong sa isang nagtitinda ng isda upang mag-extra bilang tagalinis ng paninda. Kahit masangsang ang amoy at mahirap ang trabaho, hindi niya ito inalintana. Habang nagkukusot ng kanyang kamay pagkatapos ng trabaho, napatingin siya sa madilim na langit. Kaya ko pa. Hindi ako pwedeng sumuko para kay Sofia. Kakayanin ko lahat. Ngunit dumating ang isang matinding pagsubok. Nagkasakit si Sofia. Isang araw, pag-uwi niya, nadatnan niya itong nakahiga at nilalagnat. Agad niyang hinipo ang noo ng kapatid at napansin niyang mainit ito. Hindi niya alam kung anong gagawin, lalo na't wala silang pera para sa gamot. Napaupo siya sa sahig, pinigilan ng luha at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Sofia. Hindi kita papabayaan, Sofia. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa iyo. Kinabukasan, kahit mabigat sa loob niya, lumapit siya sa kanilang punong barangay upang humingi ng tulong. Mabuti na lang at hindi siya binigo ng mga taong naniniwala sa kanya. Nabigyan siya ng kaunting pera para makabili ng gamot. Sa loob ng ilang araw, inalagaan niya si Sofia. Halos hindi natutulog hanggang sa unti-unting bumuti ang lagay nito. Habang pinupunasan ang pawis ng kapatid, mahina siyang bumulong. Salamat. Salamat at hindi mo pa ako iniiwan, Sofia. Pangako, gagawin ko ang lahat para hindi ka na mahirapan. Makalipas ang ilang linggo, bumalik na sa normal ang lahat. Pero hindi rito nagtapos ang kanilang pagsubok. Dumating ang pagkakataong tinanggal si Gabriel sa trabaho sa palengke dahil may mga bagong trabahador na mas malalakas at mas may karanasan. Hindi niya alam kung paano sasabihin ito kay Sofia. Habang pauwi, napatingin siya sa madilim na lansangan at napabuntong hininga. Paano na kami nito? Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Agad siyang naghanap ng ibang mapapasukan. Ilang gabi siyang naglakad-lakad sa bayan, nagtanong sa mga tindahan at nagbakasakali sa mga pagawaan. Hanggang sa isang araw, isang matandang nagmamay-ari ng maliit na panaderya. Nakunin siya bilang isang masador at tagalinis sa hating gabi. Pagka-uwi niya, agad niyang niyakap si Sofia. May trabaho na ulit ako. Hindi na tayo gigising na walang laman ang tiyan. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi nagpatinag si Gabriel.
Alam niyang ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng kanyang paglalakbay. Patuloy siyang nagpursige, nananatiling matibay sa kabila ng pagod at sakit ng katawan. Ang kanyang pangarap ay hindi lang para sa kanya, kundi para rin kay Sofia, at walang pagsubok ang makapipigil sa kanya upang tuparin ito. Habang patuloy na nagtatrabaho sa panaderya tuwing hating gabi at nag-aaral sa umaga, lalong tumibay ang loob ni Gabriel. Hindi biro ang kanyang sitwasyon. Madalas siyang napapagod, nagigising ng kulang sa tulog, at minsan ay kumakalam ang sikmura sa klase. Ngunit sa bawat pagkakataong nakakaramdam siya ng panghihina, iniisip niya si Sofia at ang pangakong binitawan niya. Isang araw, habang nasa paaralan, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo habang nakatayo sa gitna ng klase. Nanlabo ang kanyang paningin at nararamdaman niyang bumibigat ang kanyang katawan. Sa isang iglap, napaluhod siya sa sahig. Hindi na niya namalayan ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya sa klinik ng paaralan. May malamig na tuwalya sa noo at isang piraso ng tinapay sa tabi niya. Habang pilit niyang inaalala ang nangyari, isang boses ang narinig niya. "Uy, ayos ka lang?" Napatingin siya sa isang lalaking kaedad niya na nakaupo sa tabi ng kama. May dala itong juice at inabot sa kanya. Dahan-dahan niyang inabot ang baso at uminom. "Salamat," mahina niyang sabi. "Gabriel, di ba? Ako nga pala si Luis. Nasa parehong klase tayo. Ang sabi ng nurse, napagod ka raw at baka wala kang kinain." Napayuko si Gabriel. Totoo yun. Minsan ay sadyang wala siyang baon at tinutulog na lang niya ang gutom. Napansin ni Luis ang kanyang pananahimik. "Alam mo, kung may kailangan kang tulong, huwag kang mahihiyang magsabi. Hindi masamang humingi ng tulong, lalo na kung kaibigan mo yung pagsasabihan mo." Napatingin si Gabriel sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong usapan, pero sa loob-loob niya, may bahaging gumaan ng pakiramdam niya. Ngumiti siya ng bahagya. "Tama ka, pero kaya ko pa. Hindi ako pwedeng sumuko." Mula noon, naging madalas ang pag-uusap nila ni Luis. Hindi nagtagal, naging magkaibigan sila. Madalas na siyang inaabutan nito ng pagkain, kahit ayaw niyang tumanggap noong una. Ngunit nang minsang sabihin ni Luis, "Huwag mo nang ipilit, Gabriel. Hindi limos yan. Gusto ko lang makatulong." Napagtanto niyang hindi masamang tumanggap ng kabutihan mula sa iba. Si Luis ay isang tahimik, ngunit matalino at mabait na kaklase ni Gabriel. Hindi siya mahilig makipagsiksikan sa grupo ng iba, kaya madalas siyang nag-iisa sa loob ng silid-aralan. Bagamat hindi sila agad naging magkaibigan, napansin ni Luis ang kasipagan ni Gabriel sa pag-aaral sa kabila ng mahirap nitong kalagayan. Hanggang sa nakita ni Luis si Gabriel na nakayuko sa isang tabi, mukhang gutom at pagod, at nawalan ito ng malay, kaya naman siya ang nasa tabi ni Gabriel nang magising ito. Sa pagkakataong yun, nagsimulang mabuo ang kanilang pagkakaibigan. Palaging tinutulungan ni Luis si Gabriel sa kanilang mga aralin. Dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, nagkaroon si Gabriel ng isang taong maasahan bukod kay Sofia. Si Luis ang naging katuwang niya sa hirap at ginhawa, palaging handang tumulong at sumuporta sa kanya. Sa paglipas ng panahon, naging matalik silang magkaibigan na parang tunay na magkapatid. Naging malaking tulong si Luis sa kanya, hindi lang sa pagkain kundi pati sa pag-aaral. Tuwing may mahirap siyang aralin, si Luis ang madalas niyang kasama sa pagsasanay. Samantala, si Sofia naman ay patuloy na nag-aaral at kahit bata pa, nagsisikap na tumulong sa bahay. Kapag Sabado, nagwawalis siya sa tapat ng bahay ng kanilang kapitbahay kapalit ng kaunting pera na ipinambibili niya ng bigas. Sa kabila ng patuloy na pagsubok, unti-unting nararamdaman ni Gabriel na hindi siya nag-iisa. Mahirap pa rin ang buhay, pero sa pagkakataong ito,
Alam niyang may kasama siyang lumalaban, hindi lang si Sofia, kundi pati si Luis, ang bagong kaibigan na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagbago ang buhay ni Gabriel. Sa kabila ng kanyang mabibigat na responsibilidad, gumaan ng konti ang kanyang pakiramdam dahil sa pagkakaroon ng isang tunay na kaibigan. Si Luis ay hindi lang naging kaklase, kundi isang kasama sa pagharap sa araw-araw na hamon ng buhay. Dahil madalas siyang tulungan nito sa pag-aaral, lalo siyang bumuti sa klase. Hindi na niya kailangang magpuyat ng sobra sa pagrerepaso dahil tinutulungan siya ni Luis sa mga aralin. Sa tuwing may mahirap na pagsusulit, nag-aaral sila ng sabay sa isang tahimik na sulok ng paaralan. Samantala, si Sofia ay patuloy na nagsisikap sa kanyang pag-aaral. Minsan, nagtitinda siya ng sampagita sa labas ng simbahan tuwing linggo upang may pandagdag sa kanilang gastusin. Kahit maliit lang ang kita, masaya siya dahil nakakatulong siya kay Gabriel. Isang gabi, habang pauwi sina Gabriel at Luis mula sa paaralan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala silang dalang payong, kaya't dali-dali silang sumilong sa ilalim ng isang lumang waiting shed. Napabuntong hininga si Gabriel habang pinagmamasdan ng ulan. Nakakapagod din pala minsan, Luis. Parang ang hirap-hirap ng buhay. Pero wala ka namang magawa kundi lumaban. Tinapik ni Luis ang balikat niya. Alam mo, Gabriel, di mo kailangang pasanin ng lahat ng mag-isa. Nandito ako. Nandyan si Sofia. Hindi lang ikaw lumalaban. Hindi ka nag-iisa. Napatingin si Gabriel sa kaibigan at saglit na natahimik. Ngayon lang niya naramdaman na may ibang nag-aalala para sa kanya bukod kay Sofia. Makalipas ang ilang buwan, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating. Napag-alaman nilang ipasasara ang panaderyang pinagtatrabahuhan ni Gabriel. Nalugi ang may-ari at napilitang isara ang negosyo. Kinagabihan, naupo si Gabriel sa may hagdan ng kanilang bahay. Hawak ang sobre ng kanyang huling sahod. Malungkot niyang tinignan si Sofia na abala sa paggawa ng kanyang takdang aralin. Ano na lang ang gagawin ko ngayon? Paano na kami ni Sofia? Pabulong niyang sambit sa sarili. Kinaumagahan, agad niyang ibinahagi ang balita kay Luis. Wala na akong trabaho, Luis. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambili ng pagkain. Napaisip si Luis saglit bago ngumiti. May ideya ako. Bakit hindi tayo maghanap ng ibang paraan para kumita? Alam mo namang mahilig akong magluto, di ba? Baka pwede tayo magbenta ng pagkain sa eskwelahan. Napaisip si Gabriel. Hindi pa niya nasubukan ang ganitong bagay, pero wala namang mawawala kung susubukan. Sa tulong ni Luis, nagdesisyon silang magtinda ng homemade sandwiches at palamig sa labas ng paaralan. Naging abala ang dalawa sa paghahanda. Tuwing gabi, tumutulong si Sofia sa pagbalot ng tinapay, habang si Luis ang naghahanda ng palaman. Si Gabriel naman ang namamahala sa pagbili ng mga sangkap mula sa palengke. Nang dumating ang unang araw ng kanilang pagtitinda, hindi nila alam kung magiging mabenta ito. Ngunit laking gulat nila nang mabilis na naubos ang kanilang paninda. Maraming estudyante ang natuwa dahil mura lang ang mga ito pero masarap. Pagka-uwi, masayang ibinagsak ni Gabriel ang isang garapon ng kita nila sa lamesa. Hindi ako makapaniwala, Luis. Kaya pala natin to. Tumawa si Luis. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sa buhay, minsan kailangan lang nating maging madiskarte. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gabriel ang kaunting pag-asa. Alam niyang marami pa silang pagdadaanan, pero sa tulong ni Luis at Sofia, hindi na ito kasing bigat ng dati. Patuloy nilang pinalago ang maliit nilang negosyo, habang patuloy pa ring nagsisikap sa pag-aaral. Alam nilang mahaba pa ang kanilang lalakbayin, pero isang bagay ang sigurado,
hindi nila kailangang harapin ang mundo ng mag-isa. Habang lumilipas sa mga buwan, unti-unting lumago ang munting negosyo ni na Gabriel at Luis. Sa una, simpleng paninda lamang ito ng sandwiches at palamig sa labas ng paaralan. Ngunit dahil sa kanilang sipag at tiyaga, dumami ang kanilang suki. Maraming estudyante ang natutuwa sa mura at masarap nilang pagkain, kaya't nagsimula silang magdagdag ng iba pang produkto tulad ng kakanin at tinapay. Sa tuwing walang klase, nagtutungo si Gabriel sa palengke upang mamili ng mga sangkap. Sanay na siya sa pagtawad at sa pakikisama sa mga tindera, kaya't madalas siyang nakakakuha ng murang bilihin. Si Luis naman ang patuloy na nag-eksperimento ng mga bagong putahe na maaari nilang ibenta. Sa gabi, tumutulong si Sofia sa pagbabalot at pag-aayos ng mga paninda. Kahit bata pa, alam niyang mahalaga ang kanyang papel sa negosyong bumubuhay sa kanila. Hindi nagtagal, napansin nilang hindi na sapat ang maliit na lamesang ginagamit nila sa pagtitinda. Dumarami ang kanilang parokyano at madalas ay naubusan sila ng paninda bago pa matapos ang reses sa eskwelahan. Dahil dito, nagdesisyon silang gamitin ang bahagi ng kanilang kita upang bumili ng mas malaking lalagyan at karagdagang kagamitan para sa kanilang negosyo. Bumili sila ng mas maayos na cooler para sa kanilang palamig, mga plastic na lalagyan para sa pagkain, at isang mas matibay na mesa kung saan nila may papakita ng maayos ang kanilang paninda. Habang patuloy ang paglago ng kanilang maliit na negosyo, nagsimula rin kumalat ang kanilang pangalan sa paaralan. May mga guro at empleyado na rin ng eskwelahan ang nagsimulang bumili sa kanila. Minsan, may ilang estudyante pang nag-aalok na magbenta para sa kanila sa loob ng campus kapalit ng maliit na komisyon. Dahil dito, mas lumawak pa ang kanilang benta at mas dumami ang kanilang kita. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi pa rin nawawala ang mga hamon sa kanilang buhay. May mga araw na hindi ganong kalakas ang kanilang benta, lalo na kapag umuulan at kakaunti lang ang bumibili sa labas ng paaralan. Minsan naman, nagkakaroon ng problema sa supply ng sangkap, kaya't napipilitan silang magbago ng ihahanda. May pagkakataon din napapagod si Gabriel sa pagsabay ng negosyo, pag-aaral at pag-aalaga kay Sofia. Ngunit sa tuwing nakakaramdam siya ng panghihina, lagi niyang iniisip ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Isa sa pinakamalaking hamon na dumating sa kanila ay noong biglang nagpatupad ng bagong patakaran ang paaralan. Bawal na ang mga nagtitinda sa labas ng campus. Nang marinig ito ni Gabriel, agad siyang nabahala. Paano na ang kanilang kita? Paano na ang panggastos nila sa pang-araw-araw? Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, naghanap agad sila ng solusyon. Sa tulong ni Luis, nakipag-usap sila sa isang may-ari ng maliit na karinderya malapit sa eskwelahan. Pumayag itong ipagamit sa kanila ang isang sulok ng kanyang tindahan bilang lugar ng kanilang paninda, kapalit ng maliit na upa. Bagamat mas mahal ito kumpara sa dating paraan nila ng pagtitinda, mas marami rin silang nakilalang bagong customer mula sa mga trabahador at ibang residente sa lugar. Naging mas maayos ang kanilang tindahan at mas dumami pa ang kanilang kita. Dahil sa kanilang sipag, nakapag-ipon sila ng sapat na pera para sa iba pang gastusin. Unti-unti na ring napapaganda ni Gabriel ang kanilang tahanan, hindi na tumatagas ang bubong nila tuwing umuulan. At nakabili na sila ng bagong gamit sa kusina. Hindi man marangya ang kanilang buhay, hindi na ito kasing hirap tulad ng dati. Sa kabila ng kanilang lumalagong negosyo, hindi pa rin nila pinabayaan ang kanilang pag-aaral. Patuloy na nangunguna si Gabriel sa klase at hindi rin nagpahuli si Luis. Si Sofia naman ay nagiging mas matalino at mas masipag sa eskwela, na siyang lalong nagbigay ng inspirasyon kay Gabriel upang magpatuloy. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti nilang natututunang hindi lang sipag at tiyaga ang susi sa tagumpay, kundi pati ang tamang diskarte at kakayahang
harapin ang bawat pagsubok ng hindi sumusuko. Alam nilang marami pang haharapin sa hinaharap, pero sa ngayon, patuloy silang lumalaban, isa-isang tinutupad ang kanilang mga pangarap. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid-aklatan, tahimik na nag-aaral si Gabriel. Nakasubsob sa isang makapal na libro habang nagsusulat ng mga tala sa kanyang kwaderno. Sa kanyang tabi, si Luis ay nakakunot ang noo. Seryosong sinusuri ang mga numero sa kanyang calculator. Napansin ni Luis ang lalim ng buntong hininga ni Gabriel at tinapik ito sa balikat. "Gabriel, okay ka lang?" tanong niya, puno ng pag-aalala. Napakamot si Gabriel sa ulo at napaungol. "Di ko talaga maintindihan itong konsepto sa physics eh. Kahit paulit-ulit kong basahin, parang hindi pumapasok sa utak ko." Ngumiti si Luis at iniabot ang isang libro sa kanya. "Subukan mong tingnan dito oh. Mas detalyadong paliwanag. Baka mas makatulong." Napailing si Gabriel. "Kahit anong gawin ko, parang hindi ko talaga makuha. Minsan, naiisip ko kung tama pa ba itong ginagawa ko. Sapat na ba yung pagsisikap? O baka naman may limitasyon talaga ako?" Umiling si Luis at tumitig sa kanya. "Alam mo, Gabriel, hindi lang naman ito tungkol sa talino eh. Hindi ba't lagi mo sinasabi na mahalaga ang tiyaga? Kung sumusuko ka na kaagad, paano pa ang mga pangarap mo?" Tumahimik si Gabriel at tinitigan ang papel sa harapan niya. Alam niyang tama si Luis. Hindi niya maaaring hayaang hadlangan ng isang hamon ang kanyang pag-unlad. Makalipas ang halos 1 taon, dahil sa sipag at determinasyon na makapagtapos sila ng pag-aaral, ay masaya nilang nakamit ang kanilang pangarap na makapagtapos sila. At ngayon ay mas lumago pa ang kanilang negosyo, kasama ng kanilang kaibigan na si Luis. Habang lumilipas sa mga buwan, hindi lamang ang kanilang negosyo ang lumalago, kundi pati na rin ang kanilang kaalaman at kakayahan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Si Gabriel, sa kabila ng kanyang pagiging consistent na top student, ay nagsimulang maharap sa isang bagong hamon, ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng negosyo at akademya. Dumarami ang mga responsibilidad niya, lalo na't lumawak na ang kanilang operasyon. May pagkakataong napupuyat siya kakaisip kung paano mahahati ang oras niya. Ngunit sa kabila nito, hindi siya bumitaw. Mas naging maingat siya sa pamamahala ng kanyang oras at natutong magtiwala sa kanyang mga kasamahan. Si Luis sa kabilang banda ay unti-unting nakikilala sa larangan ng finance at accounting. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa iba pang mga negosyante, nakikipagpalitan ng kaalaman tungkol sa tamang pamamahala ng kita. Sa isang conference na kanyang dinaluhan, nakilala niya si Mr. Velasco, isang veteranong entrepreneur na nagbigay sa kanya ng mahalagang payo na tumimo naman ang mga salitang yon kay Luis. Simula noon, mas pinahalagahan niya ang opinyon ng kanyang team. Si Gabriel naman, bagamat nahirapan sa umpisa, ay hindi sumuko. Naging mas masipag siya sa pag-aaral at naghanap ng mas epektibong paraan para matuto. Hindi nagtagal, nagbunga ang kanyang pagsisikap. Sa unang pagkakataon, nakakuha siya ng mataas na marka sa kanyang physics exam. Hindi niya napigilang ngumiti habang tinitignan ang kanyang papel. Hindi pala imposible, bulong niya sa sarili. "Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, tiyaga lang yan!" dagdag ni Luis. Sabay tapik sa kanyang likod. Si Gabriel ay ngumiti. "Nakikita mo na ba? Hindi mo kailangan maging pinakamatalino, Gabriel. Ang mahalaga, hindi ka sumuko." Napangiti si Gabriel. Sa pagkakataong yon, mas naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito nasusukat sa bilis ng pag-unlad, kundi sa kakayahang harapin ang bawat hamon at bumangon sa bawat pagkakamali. Habang lumalaki ang kanilang negosyo, dumating din ang mas malalaking pagsubok. Nagkaroon ng isang pagkakataon kung saan nalugi sila dahil sa maling desisyon sa marketing.
Ang kanilang inaasahang malaking kita ay biglang nabawasan, dahilan upang pansamantalang huminto ang kanilang expansion na plano. Paano na to? Tanong ni Gabriel habang nakatingin sa financial report. Hindi natin to inaasahan ha. Dagdag pa niya. Huminga ng malalim si Luis. May mga paraan para makabawi, Gabriel. Kailangan lang natin pag-isipan ng mabuti ang susunod na hakbang. Hindi nagtagal. Nagdesisyon silang mag-adjust ng kanilang strategy. Mas pinag-aralan nila ang market trends. Mas naging matalino sa kanilang investments. At mas pinahalagahan ang feedback ng kanilang customers. Hindi naging madali. Ngunit sa kanilang sipag at diskarte, unti-unti silang nakabangon. Sa gitna ng lahat ng ito, lalo silang napalapit sa isa't isa. Hindi lang sila naging magkaibigan at magkaklase, naging pamilya sila. Sa bawat pagsubok, hindi nila hinayaang bumagsak ang isa't isa. Habang sila'y nakaupo sa paborito nilang tambayan isang gabi, tahimik silang nagmamasid sa bituin sa langit. Naalala niyo ba nung nagsimula tayo? Tanong ni Gabriel. May bahid ng nostalgia sa kanyang boses. Tumango si Sofia. Oo, kuya. At tignan mo tayo ngayon. Ang dami na natin na pagdaanan. Pero nandito pa rin tayo. Ngumiti si Luis. At marami pa tayong haharapin. Tumawa si Luis. Pero ano man ang mangyari, hindi tayo titigil. Isa-isa nating tutuparin ang mga pangarap natin. Tahimik silang nagkatinginan. Puno ng determinasyon sa kanilang mga mata. Ang kanilang kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Marami pang pagsubok, tagumpay, at aral na naghihintay. Ngunit isang bagay ang sigurado anuman ang mangyari. Magkakasama silang lalaban. Habang patuloy silang nag-aaral at pinapalago ang kanilang negosyo, lalong tumitibay ang kanilang determinasyon. Sa bawat araw na lumilipas, natututo silang harapin ang mga hamon ng may masusing pag-iisip at walang takot sa pagkabigo. Kahit pagod at puyat, hindi nila hinayaang humadlang ang anumang pagsubok sa kanilang pangarap. Sa unibersidad, lalo pang naging abala si Gabriel sa kanyang pag-aaral. Mas marami siyang natutunang advanced concepts sa kanyang kurso at madalas siyang imbitahan ng mga propesor upang tumulong sa pananaliksik. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging abala, sinisigurado niyang hindi niya napapabayaan ang kanilang negosyo. Gabi-gabi, naglalaan siya ng oras upang suriin ang financial reports, alamin ang market trends, at gumawa ng mga plano upang mapanatili ang paglago ng kanilang kumpanya. Si Luis naman ay lalong nahasa sa larangan ng accounting at business strategy. Unti-unti niyang naperpekto ang kanilang cash flow management. Sinisiguradong walang nasasayang na resources. Naging mas matalas ang kanyang pagdidesisyon at madalas siyang makipagpulong sa iba't ibang negosyante upang palawakin ang kanilang koneksyon. Minsan, may mga pagkakataong nagkakamali siya sa paghawak ng pera. Ngunit imbis na panghinaan ng loob, mas lalo niyang pinag-aralan ang mga pagkukulang upang hindi na ito maulit. Si Sofia ay nagpatuloy sa kanyang pagsisikap. Hindi lamang sa pag-aaral, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kanilang negosyo. Lalo siyang naging masigasig sa pagsasaliksik ng mga makabagong estratehiya upang mas mapalawak pa ang kanilang produkto at serbisyo. Madalas siyang dumalo sa mga seminar at business conventions kung saan siya nakakatanggap ng mahalagang payo mula sa mga eksperto sa industriya. Unti-unting nagkaroon ng mas malawak na audience ang kanilang negosyo at dumami ang mga customer na nagtitiwala sa kanilang brand. Habang sila ay patuloy na umaangat sa kani-kanilang propesyon, si Gabriel naman ay unti-unting nagkakaroon ng tiwala sa sarili. Noon madalas siyang mawalan ng gana sa pag-aaral. Ngunit sa tulong ng kanyang kaibigan at kapatid, natutunan niyang mas mahalin ang proseso ng pagkatuto. Naging mas masipag siya sa pag-aaral at hindi siya natatakot humarap sa mahihirap na konsepto.
Sa loob ng isang taon, napansin nilang malaki ang kanilang pinagbago, hindi lamang sa kaalaman at kasanayan, kundi pati na rin sa kanilang pananaw sa buhay. Natutunan nilang ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kayamanan o mataas na marka, kundi sa kakayahang bumangon sa bawat pagsubok at patuloy na lumaban. Hindi nila hinayaan ang pagod o takot na pigilan sila. Sa bawat pagkakamali, natuto silang bumangon. At sa bawat hamon, natuto silang maging mas matibay. Dumating ang isang punto kung saan kinailangan nilang magdesisyon para sa hinaharap ng kanilang negosyo. May nag-alok sa kanila ng malaking puhunan upang palawakin pa ito. Ngunit may kaakibat itong malaking risk. Matagal nilang pinag-isipan ang desisyon. Pinag-aralan nilang mabuti ang bawat posibilidad. Tinimbang ang mga panganib at siniguradong ang kanilang hakbang ay makakatulong hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa kanilang mga empleyado. Habang lumilipas ang panahon, mas naging malinaw sa kanila na ang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit wala itong hamong hindi kayang lampasan ng taong may determinasyon, tiyaga at tamang diskarte. Kahit hindi nila alam kung ano ang eksaktong naghihintay sa kanila sa hinaharap, isa lang ang tiyak, hindi sila titigil. Magpapatuloy sila, mas magiging matalino, mas magiging matatag, at mas magiging handa sa anumang darating na pagsubok. Dumating ang panahong hindi nila inasahan, isang matinding pagsubok na nagpabago sa takbo ng kanilang buhay at negosyo. Isang gabi, habang abala si Gabriel sa pagsusuri ng kanilang sales reports, napansin niyang may malaking kakulangan sa kanilang kita. Agad niyang tinawag si Luis at Sofia upang suriin ito. Sa pagkukumpara ng kanilang records, natuklasan nilang may anomalya sa kanilang accounting. May nawawalang pondo. Nanlamig si Luis nang mapagtantong may naganap na panloloko mula sa isang tauhan nilang pinagkatiwalaan. Milyon ang nawala sa kanila at hindi lang ito basta pagkakamali, isa itong planadong pagnanakaw. Napaupo si Sofia sa gilid ng mesa, hawak ang kanyang ulo, hindi makapaniwala sa nangyari. Si Gabriel, na noon ay katatapos lang ng isang major exam, ay natulala rin sa balita. Paano nangyari ito? Bulong ni Luis, nakatingin sa mga papeles, pilit hinahanap ang butas na hindi nila napansin. Si Gabriel na kanina patahimik ay hindi napigilan ang sarili. Akala ko ba maingat tayo? Paanong hindi natin ito nakita? Halata ang galit at pagkadismaya sa kanyang boses. Walang nakaimik. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Alam nilang hindi maaaring magpatalo sa sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong yun, parang bumagsak ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan nilang habulin ang nawawalang pondo. Pinag-aralan nila ang mga transaksyon, kinausap ang kanilang mga tauhan, at gumawa ng hakbang upang mabawi ang kanilang nalugi. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi naging madali ang sitwasyon. Lumaki ang utang ng kumpanya. Bumagsak ang kanilang sales at ilang investors ang nag-atubiling magpatuloy sa kanilang partnership. Sa gitna ng kaguluhan, nagkasakit si Sofia dahil sa labis na stress. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na meeting, bigla siyang hinimatay sa harap ng kanilang opisina. Agad siyang dinala nila Gabriel at Luis sa ospital. Doon nalaman nilang labis na napagod at naapektuhan ng tensyon ang kanyang katawan. Sa loob ng ospital, tahimik na nakaupo si Gabriel sa tabi ng kama ni Sofia. Tinignan niya ito, ang dating masiglang kapatid. Ngayon ay payat at maputla. Hindi natin dapat hinayaan na umabot sa ganito. Mahina niyang sabi, halos pabulong. Napatingin sa kanya si Luis na nakatayo malapit sa pinto. Wala tayong ibang magagawa kundi bumangon. Hindi tayo pwedeng subuko ngayon, Gabriel. Napabuntong hininga si Gabriel at hinawakan ang kanyang ulo. Pero paano ito? Paano tayo babangon kung parang wala na tayong pag-asa?
Umiling si Luis. Alam mo kung ano mali sa'yo, Gabriel? Mas madali kang mawalan ng pag-asa kaysa lumaban. Napatingin si Gabriel kay Luis. May bahid ng galit sa kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan eh. Hindi mo nakikita kung gaano na tayo nasasaktan dito, Luis. Oo, nasasaktan tayo. Oo, mahirap to. Pero kung ngayon tayo titigil, anong silbi ng lahat ng pinaghirapan natin, ha, Gabriel? Walang nagawa si Gabriel kundi tumahimik. Alam niyang may punto si Luis, ngunit sa pagkakataong yun, hindi niya alam kung paano pa siya babangon. Habang nagpapagaling si Sofia, dumating ang panibagong problema. Isang malaking kliyente ang umatras sa kanilang kasunduan. Dahil dito, nawalan sila ng malaking kita at lalo pang bumagsak ang kanilang negosyo. Ilang tauhan nila ang napilitang mag-resign dahil sa kawalan ng kasiguruhan sa kanilang kinabukasan. Si Gabriel na palaging matatag ay nagsimulang makaramdam ng bigat ng sitwasyon. Madalas siyang hindi makatulog, palaging may hawak na calculator at financial reports. Pilit hinahanap ang solusyon, pero kahit anong gawin niya, hindi niya mahanap ang sagot. Si Luis naman ay tila isang mandirigmang hindi sumusuko, pero sa likod ng kanyang matapang na mukha, ramdam niyang unti-unting nauubos ang kanilang pag-asa. Sa isang pagkakataon, napaiyak siya sa loob ng kanyang opisina, mag-isa. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa kanyang sarili na natatakot siya. Samantala si Luis ay patuloy na nakikipaglaban sa sarili niyang pagdududa. Mas pinili niyang lumayo pansamantala. Naglalakad ng walang direksyon. Iniisip kung may saysay pa ba ang kanilang ginagawa. May isang gabi na umupo siya sa isang park. Pinagmamasdan ng ilaw ng mga gusali. Sa isip niya, iniisip niyang baka ito na ang hangganan nila. Ngunit kahit anong bigat ng problema, may isang bagay silang hindi nagawa, ang sumuko. Isang umaga, nakatanggap sila ng sabina. May isang investor ang nagsampa ng kaso laban sa kanila. Sinasabing niloko sila sa isang deal. Lalong lumala ang sitwasyon. Bukod sa nawawalang pera at bumagsak na negosyo, ngayon ay haharapin pa nila ang asunto. Dahil sa stress at pagkaubos ng kanilang resources, buntik na mabuwag ang pagkakaibigan ni Luis at Gabriel. Nagsimulang magkaroon ng alitan sa pagitan nila. Si Gabriel ay gusto nang sumuko. Si Luis ay galit na galit. Si Gabriel ay hindi na alam kung paano aayusin ang lahat. At si Sofia ay halos mawalan na ng sigla matapos ang sunod-sunod na dagok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang gabi, sa kanilang dating tambayan, nagtipon silang tatlo. Wala silang imikan sa umpisa, pero sa kanilang mga mata, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Si Gabriel ang unang nagsalita. Kailangan natin gumawa ng plano. Hindi tayo pwede bumagsak ng ganito. Dahan-dahang tumango si Luis, mahigpit na nakatingin sa kanya. Kahit anong mangyari, hindi ko iiwan to. Si Sofia kahit mahina pa ay ngumiti. Hindi natin hahayaang matapos ito ng ganito lang. At si Gabriel sa wakas ay bumuntong hininga at tumingin sa kanila. Kung ganon, lalaban tayo. At doon, sa gitna ng isang tila walang katapusang unos, muli nilang tinipon ang kanilang lakas. Alam nilang ang hinaharap ay puno pa rin ng pagsubok. Ngunit isang bagay ang natutunan nila. Walang tunay na pagkatalo hanggat hindi ka sumusuko. Matapos ang gabing yon sa kanilang tambayan, nagpasya silang huwag hayaang malugmok sa kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi naging madali ang kanilang pagbabalik. Sa kabila ng kanilang determinasyon, araw-araw silang binabalot ng pangamba ang posibilidad na tuluyang mawala ang kanilang negosyo, ang patong-patong na utang at ang kasong isinampa laban sa kanila. Sa isang umaga na puno ng kaba, dumating ang araw ng kanilang pagharap sa korte. Habang naglalakad sila papunta sa hearing, tahimik lang silang tatlo. Walang nagsasalita,
pero ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Sa loob ng korte, nagbigay ng testimonya ang investor na nagsampa ng kaso laban sa kanila. Pinipigilan ni Luis ang galit sa kanyang dibdib, habang si Gabriel ay pinapanatili ang pagiging kalmado. Si Sofia ay nakatingin sa kanilang abogado, pilit pinapalakas ang loob. Habang nakikinig sa argumento ng kabilang panig, hindi na iwasan ni Gabriel na mapahawak sa kanyang noo. Sumasakit ang ulo niya at tila gusto niyang tumakbo palayo. Minsan niyang naisip na sana hindi na lang siya nagnegosyo. Ngunit nang tumingin siya sa tabi niya at makita ang kanyang kaibigang si Luis na matyagang nakikinig at hindi nagpapatinag, at si Sofia na pilit na lumalaban kahit hindi pa siya tuluyang nakaka-recover, napagtanto niyang hindi niya sila maaaring iwan. Sa huli, hindi agad natapos ang kaso, pero napagkasunduan nilang magbigay ng settlement upang maiwasan ang mas matinding danyo sa kanilang kumpanya. Kahit masakit tanggapin na kailangan nilang maglabas ng malaking halaga, alam nilang ito ang tanging paraan upang hindi tuluyang bumagsak ang kanilang pangarap. Pagkalipas ng ilang linggo, habang inaayos nila ang kanilang finances, dumating ang isa pang dagok na nagpabago sa kanila. Isang gabi, habang abala si Luis sa pagtatrabaho sa opisina, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagod at hilo. Sa sobrang puyat at stress, hindi niya napansin na bumagsak siya sa kanyang upuan. Nang makita siya ni Gabriel, agad itong tumawag ng ambulansya. Sa ospital, nalaman nilang si Luis ay nagkaroon ng hypertension, dulot ng labis na pagkapagod at emosyonal na bigat. Hindi siya makapaniwala. Ang isang taong palaging matibay, palaging may sagot sa bawat problema, ngayon ay nakaratay sa kama. Pinagbawalang magtrabaho ng matagal. Habang nakaupo si Gabriel sa gilid ng kama ni Luis, hindi na niya napigilan ang sarili. Pinisil niya ang kama. Pilit na pinipigil ang kanyang luha. Hindi ko alam kung kaya pa natin to, Luis. Mahina niyang sabi, walang inaasahang sagot mula sa kaibigan. Parang paulit-ulit tayong binabagsak ng mundo. Napangiti si Luis kahit nangihina pa. Alam mo kung anong problema sa'yo, Gabriel? Lagi mong iniisip na kailangan mong tapusin lahat ng laban mo ng mag-isa. Napayuko si Gabriel. Totoo ang sinabi ni Luis. Palagi niyang dinadala ang lahat ng sakit, lahat ng takot. Iniisip niya na siya lang ang may ganitong pasanin. Sa tabi nila nakikinig si Sofia. Alam niya na hindi pa tapos ang laban nila. Pero sa puntong yon, napagtanto nilang hindi nilang negosyo ang ipinaglalaban nila, kundi ang kanilang buhay. Matapos ang ilang linggong pagpapahinga ni Luis, nagpasya silang gumawa ng isang bagong plano. Hindi na sila maaaring magpatuloy sa parehong sistema na nagpahina sa kanila. Kailangang baguhin nila ang paraan ng kanilang pagpapatakbo ng negosyo, hindi lang para kumita, kundi para rin sa kanilang kapakanan. Sa isang simpleng coffee shop, nagtipon silang tatlo. Nakalatag sa harap nila ang isang puting papel. Walang kahit anong sulat. Isang bagong simula. Si Gabriel ang unang nagsalita. Hindi natin kailangan bumalik kung saan tayo nagsimula. Pwede tayong gumawa ng bagong landas. Si Sofia ay tumango. Dama pa rin ang panghihina sa katawan, pero puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Gamitin natin ang lahat ng natutunan natin. Hindi tayo babagsak ulit. Si Luis, kahit medyo mahina pa, ay ngumiti. At sa pagkakataong to, hindi tayo magpapatalo sa takot. Si Gabriel ay tumingin sa kanilang lahat. Saka huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang muli ang tiwala sa sarili. Sige, simulan natin ulit. At sa gabing yon, sa harap ng isang blankong papel, isinulat nila ang panibagong kabanata ng kanilang kwento, hindi na bilang mga batang nangangarap lang,
kundi bilang mga taong bumangon mula sa pinakamalalim na sugat at patuloy pa ring lalaban sa kahit anumang pagsubok na darating. Sa loob ng maraming buwan ng pagsisikap, pag-aaral at muling pagtuklas ng kanilang tunay na layunin, unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang negosyo. Hindi naging madali ang daan patungo sa pagbangon. Kinailangan nilang gumawa ng matinding sakripisyo, magsimula muli sa simula, at ipakitang karapat-dapat pa rin sila sa industriyang minsang pinangarap nilang pasukin. Si Gabriel, na dati ng matalino at mahusay sa pag-aaral, ay mas naging masinsin sa pagplaplano ng kanilang estratehiya. Gumugol siya ng maraming gabi sa pagbabasa ng mga libro, pananaliksik sa mga matagumpay na negosyante, at pag-aaral kung paano nila maiiwasan ang mga pagkakamaling nagdala sa kanila sa pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Hindi siya nagpakain sa takot o pagdududa. Sa halip, ginamit niya ito bilang inspirasyon upang bumuo ng isang mas epektibong sistema na magpapalakas hindi lamang sa kanilang negosyo, kundi pati na rin sa kanilang samahan bilang magkakaibigan. Si Luis, sa kabila ng kanyang naging sakit, ay hindi bumitiw sa laban. Pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapalakas ng kanilang financial management. Mula sa isang sistemang puno ng kahinaan, itinayo niya ang isang matatag at detalyadong istruktura upang matiyak na hindi na sila muling madadala sa parehong pagkakamali. Mahirap para sa kanya ang bumangon pagkatapos ng lahat na nangyari. Ang sakit ng katawan, ang pagkapagod ng isipan, at ang emosyonal na sugat na dulot ng mga pangyayaring bumagsak sa kanila ng sabay-sabay. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sa halip, ginamit niya ang bawat patak ng sakit bilang gasolina upang mas lalo pang itulak ang kanilang pangarap sa tagumpay. Si Sofia, na minsang nanghina dahil sa matinding stress, ay unti-unting bumawi. Pinanatili niyang malakas ang loob, hindi para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanilang lahat. Sa kabila ng mga pangamba, siya ang nagdala ng liwanag sa grupo, ang nagpapaalala sa kanila na hindi nila kailangang madaliin ang tagumpay, kundi kailangan nilang siguraduhin na sa bawat hakbang, natututo sila, lumalakas, at mas nagiging matatag. Pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapalakas ng kanilang brand, ang muling pagbuo ng tiwala ng kanilang mga kliyente, at ang pagpapakita sa mundo na hindi sila basta-bastang babagsak ng walang laban. Si Gabriel, na minsang nawalan ng gana at halos sumuko, ay nagkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Hindi na siya ang dating laging nag-aalinlangan. Mas naging determinado siyang patunayan na kaya niyang makipagsabayan sa kanila. Hindi na siya natakot sa hamon. Sa halip, hinanap niya ito. Naging masigasig siya sa pag-aaral ng mga bagong pamamaraan sa pagnenegosyo, pagbuo ng koneksyon sa iba pang negosyante, at pag-unawa sa mas malalim na aspeto ng kanilang industriya. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, may panibagong hamon na hindi nila inakala. Isang malakas na economic downturn ang tumama sa merkado. Maraming negosyo ang nagsara, maraming kumpanya ang nalugi, at isa sila sa pinaka-apektado. Sa isang iglap, nagbago ang takbo ng industriya. Ang dati nilang pinagkakatiwalaang mga supplier ay nagsara. Ang mga dating tapat na kliyente ay napilitang magtipid, at ang mga inaasahan nilang kita ay unti-unting bumagsak. Muling bumalik ang takot, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila madaling matinag. Alam nilang hindi nila kayang pigilan ang pagbagsak ng ekonomiya, ngunit kaya nilang kontrolin ang kanilang reaksyon dito. Sa loob ng kanilang opisina, araw-araw nilang sinusuri ang sitwasyon. Paano sila makakabangon mula rito? Ano ang kanilang dapat gawin upang manatiling buhay sa industriya? Ginamit nila ang bawat koneksyon, bawat natutunan, at bawat pagkakamaling kanilang dinaanan upang bumuo ng panibagong estratehiya. Hindi sila sumugal. Sa halip, pinag-aralan nila ang bagong takbo ng merkado.
Inalam nila kung ano ang tunay na pangangailangan ng mga tao sa panahong yun. Nagbawas sila ng gastos, ngunit hindi nila isinakripisyo ang kalidad ng kanilang produkto. Naghanap sila ng bagong paraan upang maabot ang kanilang mga kliyente. At sa kabila ng kaguluhan sa merkado, unti-unti silang nakakita ng liwanag. Ang dati nilang negosyo na halos bumagsak ay muling nagkaroon ng bagong sigla. Ang mga dating nawalang kliyente ay bumalik at ang kanilang pangalan ay muling bumangon mula sa pagkakalugmok. Sa loob ng 1 taon, nakita nilang muli ang pagbabago. Ang dating kumpanyang nasa bingit ng pagkawasak ay muling lumago. Hindi kasing bilis ng dati, hindi rin kasing laki ng dating kita nila. Ngunit may isang bagay silang natutunan: ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera o kasikatan. Ito ay nasusukat sa kakayahang bumangon sa bawat pagkakadapa, sa lakas ng loob na harapin ang bawat bagyong dumarating, at sa hindi matitinag na paniniwala sa kanilang pangarap. Natutunan nilang hindi sapat ang talino o sipag lamang. Kailangan din ng tibay ng loob, diskarte, at pananalig sa proseso. Hindi nila inaasahan na magiging madali ang susunod na mga taon. Alam nilang may darating pang bagong pagsubok. May mga hamon pang susubok sa kanilang determinasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila takot. Alam nilang anuman ang mangyari, hindi nila hahayaang muling matalo sila ng takot, pagdududa o pagkabigo. Sa halip, gagamitin nila ang lahat ng kanilang natutunan upang mas maging matatag, mas matalino, at mas handa sa kahit anong unos na darating. At sa patuloy nilang paglalakbay, isang bagay lang ang tiyak: hindi pa tapos ang kanilang kwento. Matapos ang matinding pagsubok na kanilang nalampasan, nagpatuloy sila sa mas matibay at mas maingat na pamamalakad ng kanilang negosyo. Hindi nila hinayaan na muling malugmok sa pagkakamali. Bagkus ay mas naging maingat sila sa bawat hakbang na kanilang tinatahak. Hindi na lang ito tungkol sa pera, kundi sa pangarap na itinaguyod nila mula sa simula. Habang lumilipas ang mga buwan, naisipan nilang magpahinga sandali mula sa kanilang abalang buhay. Matagal na nilang hindi binibisita ang puntod ng kanilang mga magulang. Sa kabila ng kanilang tagumpay, may puwang pa rin sa kanilang mga puso ang pangungulila. Sa isang maagang umaga, sumakay silang 3 sa sasakyan at bumiyahe patungo sa probinsya kung saan nakalibing ang kanilang mga magulang. Habang nasa daan, tila bumalik ang lahat ng alaala ang kanilang pagkabata, ang mahihirap na panahong pinagdaanan nila, at ang mga sakripisyong ginawa upang marating ang kinalalagyan nila ngayon. Pagdating nila sa sementeryo, tahimik nilang pinagmasdan ang mga lapida. Ang bawat pangalan ay may kwento, may alaala, at may aral na iniwan sa kanila. Isa-isa nilang nilinis ang puntod, inalis ang mga dahon at dumi, at pinalitan ang mga bulaklak. Si Gabriel unang yumuko at pumikit. Tila dinadamdam ang presensya ng kanyang mga magulang. Pakiramdam niya ay parang kahapon lang nang huling beses niyang makita ang kanilang mga ngiti. Hindi niya maiwasang mapangiti at mapaluha ng sabay. Iniisip kung gaano sila ka-proud sa kanila ngayon. Si Sofia, sa kabila ng kanyang matibay na panlabas na anyo, ay hindi napigilan ang luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Maraming beses siyang nagduda sa sarili, pero ngayon ay alam niyang kahit saan man naroroon ang kanilang mga magulang, alam niyang ipinagmamalaki siya ng mga ito. Si Luis naman ay tahimik lang. Walang salitang kailangang sabihin, sapagkat ang bigat ng damdamin ay nasa kanilang mga mata, sa kanilang isipan. Inaalala nila ang bawat sandali ng kanilang buhay na ginugol sa pagsisikap at pagpapatunay na kaya nilang bumangon. Bago sila umalis, nanatili silang nakatayo sa harap ng mga puntod. Alam nilang hindi ito ang huling beses na babalik sila rito. Pero sa araw na yon, nag-iwan sila ng pangakong ipagpapatuloy ang kanilang pangarap. Hindi lamang para sa kanilang sarili,
kundi para rin sa mga magulang nilang nagbigay sa kanila ng inspirasyon. Pagkatapos ng kanilang pagbisita sa sementeryo, napagtanto nilang panahon na upang magkaroon ng bagong simula, hindi lang sa negosyo, kundi sa kanilang personal na buhay. Naisipan nilang magpatayo ng sariling bahay gamit ang kanilang ipon. Matagal na nilang pangarap ito, ngunit dahil sa dami ng problemang kanilang hinarap, hindi nila ito nabigyang pansin. Ngayon, sa wakas, may pagkakataon na silang gawin ito. Pinag-usapan nila ang disenyo ng kanilang magiging tahanan. Gusto nila ng isang simpleng bahay na may maluwag na espasyo kung saan maaari silang magsama-sama. Hindi ito kailangan maging marangya, ngunit nais nilang magkaroon ng isang lugar na maaari nilang tawaging kanila. Isang lugar kung saan sila maaaring magpahinga, magtawanan at magsama-sama bilang isang pamilya. Sinimulan nilang maghanap ng lupa na maaaring pagtayuan ng kanilang bahay. Ikinonsidera nila ang lokasyon, ang espasyo at ang kanilang budget. Hindi madali ang proseso. Ilang beses silang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kung ano ang dapat unahin. Pero sa huli, napagkasunduan nilang gawin ito ng sabay-sabay. Nang makita nila ang perpektong lote, hindi na sila nagdalawang isip. Inayos nila ang mga papeles, kinausap ang arkitekto at sinimula ng plano para sa kanilang bagong tahanan. Habang unti-unting naitatayo ang bahay, mas lalong lumalalim ang kanilang samahan. Tuwing may pagkakataon, bumibisita sila sa construction site upang makita ang progreso. Minsan ay nagdadala sila ng pagkain para sa mga manggagawa. Minsan naman ay nagkakaroon sila ng simpleng salo-salo doon. Iniisip kung paano nila aayusin ang bawat sulok ng kanilang magiging tahanan. Sa kabila ng lahat ng positibong nangyayari, isang araw, nagdesisyon si Luis na kausapin si Gabriel at Sofia. Matagal na niya itong pinag-isipan. Ngunit ngayon ay dumating na ang sandaling kailangan gawin niya ang isa sa pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, napagtanto niyang nais niyang bigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Sa kabila ng kanilang tagumpay, alam niyang may mas malaking oportunidad sa ibang bansa, isang pagkakataong hindi niya maaaring baliwalain. Hindi madali ang kanyang naging desisyon. Alam niyang iiwan niya hindi lang ang kanyang mga kaibigan, kundi pati ang negosyo na kanilang pinaghirapan. Ngunit sa puso niya, alam niyang ito ang tamang gawin. Hindi naging madali ang pagtanggap ng iba sa kanyang desisyon. Alam nilang mawawalan sila ng isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang grupo. Ngunit sa halip na pigilan siya, sinuportahan nila siya. Alam nilang hindi ito tungkol sa paglayo, kundi sa pagtahak sa bagong landas, isang landas na maaaring magbigay sa kanya ng mas magandang kinabukasan. Sa huling linggo bago ang kanyang pag-alis, ginugol nila ang bawat sandali na magkasama. Pinuntahan nila ang paborito nilang lugar. Muling binisita ang kanilang opisina at nagbalik tanaw sa lahat ng kanilang pinagdaanan. At sa kanyang pag-alis, habang nasa airport, hindi na nila napigilan ang kanilang emosyon. Alam nilang hindi ito ang katapusan ng kanilang samahan. Sa halip, isa lamang itong panibagong kabanata. Isang yugto ng kanilang buhay na magpapatunay na anuman ang mangyari, ang kanilang pagkakaibigan at pagsasama ay mananatiling matatag. Habang palayo si Luis sa kanilang paningin, ramdam nilang isang malaking bahagi ng kanilang buhay ang nagbago. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinili nilang gamitin ang sandaling yon bilang inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang pangarap, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa kanilang kaibigang lumisan. Dala ang kanilang pangarap at pagmamahal saan man siya mapunta. At sa bagong yugto ng kanilang buhay, alam nilang marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa bawat hamon, sa bawat desisyong kanilang gagawin, isa lang ang tiyak, hindi pa tapos ang kanilang kwento. Matapos umalis ni Luis patungong ibang bansa, naging tahimik ang mga sumunod na araw.
para kina Gabriel at Sofia. Sa kabila ng kanilang matibay na samahan, hindi nila maikakailang may kulang, parang may puwang na iniwan si Luis sa kanila. Ngunit hindi ito naging dahilan upang huminto sila. Sa halip, mas lalo nilang pinagtibay ang kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang negosyo. Alam nilang hindi magiging madali ito, lalo na't isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang samahan ang nawala. Pero hindi sila bumitiw. Makalipas ang ilang buwan, muling sumubok ang kapalaran sa kanila. Nagsimulang bumagal ang kita ng kanilang negosyo dahil sa lumalaking kompetisyon sa merkado. Maraming bagong kumpanya ang lumitaw at ang ilan sa kanila ay may mas malaking kapital at mas agresibong estratehiya. Sa loob ng kanilang opisina, nakaupo si Gabriel sa harap ng kanyang laptop. Pinag-aaralan ang mga ulat ng kita at gastos. Napansin niyang unti-unting bumababa ang kanilang benta. At kahit anong gawin nila, tila hindi ito sapat upang mapanatili ang kanilang dating kita. Isang gabi, habang nagmi-meeting silang dalawa sa opisina, biglang napabuntong hininga si Gabriel. Pinisil niya ang sentido at tumingin sa kanyang kapatid. Hindi natin pwedeng hayaang ganito na lang. Kailangan natin baguhin ang approach natin. Kung hindi tayo mag-a-adapt, lalamunin tayo ng mga bagong kompetisyon. Seryosong saad nito. Tumango si Sofia. Pero, ang bigat ng sitwasyon. Paano, kuya? Naglabas na tayo ng mga bagong produkto. Nagpa-promote na tayo sa social media. Pero parang hindi pa rin sapat eh. Napaisip si Gabriel bago sumagot. Baka naman hindi lang sa marketing ang problema. Baka may kulang pa sa serbisyo natin. Ano kaya kung dagdagan natin dito ng personal touch? Baka naman hindi lang produkto ang hinahanap ng mga customer, kundi isang brand na may tunay na malasakit sa kanila. Napangiti si Sofia sa sagot ng kapatid. Tama ka, kuya. Baka naman masyado tayo naging abala sa pagpapalawak ng negosyo. Kaya nakalimutan nating bumalik sa kung anong dahilan kung bakit tayo nagsimula sa pagsiservisyo ng may puso. Mula roon, napagkasundoan nilang baguhin ang kanilang estratehiya. Hindi lang sila nag-focus sa pagbebenta, kundi sa pagpapalakas ng relasyon sa kanilang mga kliyente. Sinimulan nilang makipag-ugnayan sa mga lumang customer. Tinanong ang kanilang mga pangangailangan at binigyan ng mas personalized na serbisyo. Dahil sa kanilang bagong estratehiya, unti-unting bumalik ang sigla ng negosyo. Hindi man ito kasing bilis ng dati, pero ramdam nilang nasa tamang direksyon sila. Sa kabila ng pagod, ng puyat at ng stress, patuloy silang lumalaban. Isang gabi, habang nag-aayos si Gabriel ng mga dokumento sa opisina, biglang lumapit si Sofia na may dalang pagkain. Kuya, pahinga ka muna. Kanina ka pa dyan eh. Sabi ni Sofia, inilapag ang isang take-out meal sa harap niya. Napangiti si Gabriel at sumandal sa kanyang upuan. Salamat, Sofia. Minsan nakakalimutan ko na kumain sa dami ng iniisip ko. Pero alam mo, kahit mahirap, natutuwa ako na nandito pa rin tayo. Hindi tayo sumuko. Oo nga, kuya. At kahit wala si Luis dito, alam kong ipinagmamalaki niya tayo. Malayo man siya, parte pa rin siya ng kwento natin. Tumango si Gabriel, halatang napaisip. Alam mo, Sofia, hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin sa hinaharap. Pero ang sigurado ako, basta magkasama tayo, kakayanin natin. At sa gabing yon, habang kumakain sila sa loob ng opisina, naramdaman nilang kahit marami pang pagsubok ang darating, hindi na sila matatakot. Alam nilang hindi pa tapos ang laban at handa silang harapin ang kahit anong hamon na darating. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang sigla ng kanilang negosyo. Ang kanilang bagong estratehiya na mas nakatuon sa pagpapalakas ng relasyon sa mga kliyente ay nagbunga ng magagandang resulta. Dumarami ang kanilang loyal customers
at nagkaroon sila ng mas matatag na pundasyon para sa kanilang kumpanya. Ngunit tulad ng dati, hindi natatapos ang mga pagsubok. Isang araw, habang abala si Gabriel sa pag-aasikaso ng mga papeles, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sofia na nasa isang client meeting. May isang malaking kumpanya na interesadong makipag-partner sa kanila. Kuya, mukhang ito ng pinakamalaking pagkakataon natin. Gusto nilang i-feature ang brand natin sa kanilang mga retail stores nationwide. Nanlaki ang mata ni Gabriel. Alam niyang ito ang matagal nilang pangarap, ang lumawak at magkaroon ng mas malaking impluwensya sa merkado. Ngunit kasabay ng tuwa ay ang matinding pressure. Alam niyang hindi lang ito basta-basta. Kailangan nilang tiyakin na kaya nilang maabot ang demand ng isang malaking korporasyon. Kinagabihan, kinausap ni Gabriel si Sofia upang pag-usapan ang alok. Alam kong malaking oportunidad ito, pero dapat natin timbangin ang lahat ng aspeto. Kaya ba natin ang produksyon? May sapat ba tayong resources para i-sustain ito? Nakatingin lang sa kanya si Sofia. Alam nilang hindi biro ang alok na ito. Kung tatanggapin nila, kakailanganin nilang mag-expand, kumuha ng mas maraming tauhan at siguraduhin ang kalidad ng kanilang produkto sa mas malaking market. Sa tingin ko, kaya natin kuya. Hindi natin malalaman kung hanggang saan tayo makakarating kung hindi natin susubukan. Pero kailangan natin maging maingat. Hindi tayo pwede pumasok sa isang kasunduan nang hindi natin sinisigurado na kakayanan natin ito sa long term. Matagal na natahimik si Gabriel bago ngumiti. Alam niyang tama ang kanyang kapatid. Dati-rati, natakot siyang sumugal sa malalaking desisyon. Pero sa dami ng kanilang pinagdaanan, natutunan niyang minsan kailangang ipagsapalaran ang isang oportunidad kung gusto nilang umangat. Sige, gagawin natin to. Pero titiyakin nating handa tayo sa lahat ng posibleng mangyari. Kinabukasan, sinimulan nilang ayusin ang kanilang supply chain. Nakipag-usap sila sa mga supplier para tiyakin na makakaya nilang tugunan ang demand ng malaking kumpanya. Kumuha sila ng mas maraming empleyado at in-upgrade ang kanilang production process upang mas mapabilis ang paggawa ng kanilang mga produkto nang hindi isinasakripisyo ang kalidad. Dumating ang araw ng opisyal nilang kasunduan sa malaking retail company. Isang pulido at profesional na presentasyon ang kanilang inihanda. Lahat ng pinagpaguran nila sa mga nakaraang taon ay nakasalalay sa pulong na ito. Sa conference room ng corporate headquarters, hinarap nila ang mga executives. Kitang-kita sa mukha ni Gabriel ang determinasyon habang inilalahad niya ang kanilang business proposal. Ipinakita nila ang kanilang produkto, ang kanilang brand story, at ang dahilan kung bakit dapat silang pagkatiwalaan. Matapos ang presentasyon, saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Tinignan sila ng CEO ng kumpanya at ngumiti. Nagkatinginan sina Gabriel at Sofia. Hindi nila napigilan ang saya sa kanilang mga mata. Ito na ang pinakamalaking tagumpay na kanilang natamo. Isang patunay na ang lahat ng kanilang pagsisikap ay hindi nasayang. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang tawag mula sa ibang bansa ang nagbigay ng panibagong pagsubok sa kanila, si Luis. Habang nasa opisina, nagriring ang telepono ni Gabriel. Agad niyang sinagot ang tawag. Luis, kumusta ka na? Tanong ni Gabriel. Masaya, ngunit halatang nag-aalala sa tono ng kaibigan sa kabilang linya. Gab, may kailangan akong sabihin sa iyo. Sagot ni Luis, halatang may bigat sa kanyang boses. Hindi maganda ang sitwasyon ko dito. May problema ako sa trabaho at mukhang hindi magiging madali ang pamumuhay namin dito. Napatigil si Gabriel. Alam niyang hindi basta-basta tumatawag si Luis nang ganito kabigat ang sitwasyon. Ano bang nangyari?
Sa kabilang linya, narinig niyang bumuntong hininga si Luis bago sumagot. Mahirap ang sitwasyon ko dito, Gab. Hindi ko alam kung tama naging desisyon ko umalis. Sa sandaling yon, naalala ni Gabriel ang lahat ng pinagdaanan nila noon, ang lahat ng pagsubok na kanilang nalampasan. Ngayon si Luis naman ang dumadaan sa isang matinding hamon. Matapos ang tawag, agad niyang tinawag sina Sofia upang ipaalam ang sitwasyon. Si Luis, may problema siya sa ibang bansa. At pakiramdam ko, kailangan niya tayo ngayon. Tahimik silang nag-isip. Sa kabila ng kanilang sariling laban sa negosyo, alam nilang hindi nila pwedeng pabayaan ang kanilang kaibigan. Sa sumunod na araw, muli nilang pinag-usapan ang maaaring gawin para matulungan si Luis. Kuya Gab, pwede naman natin siya tulungan mula rito ah. Pwede tayo magpadala ng financial support o humanap ng paraan para makabalik siya rito kung gusto niya. Habang nakaupo sa kanilang opisina, napatingin si Gabriel sa lumang larawan nilang tatlo na nakasabit sa dingding. Marami na silang pinagdaanan at sa bawat pagsubok, hindi nila iniwan ang isa't isa. Matapos ang isang malalim na buntong hininga, tumango si Gabriel. Tama ka, Sofia. Ano man ang mangyari, si Luis pa rin ang kaibigan natin. Hindi natin siya pababayaan. At sa gabing yon, muling bumuo sila ng plano, hindi lang para sa kanilang negosyo, kundi para rin sa kanilang kaibigang nangangailangan. Makalipas ang ilang taon, natapos ni Gabriel ang kanyang kurso. Ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa mahihirap na bata sa kanilang barangay sa pamamagitan ng libreng pagpapagamot at pagtuturo ng kahalagahan ng edukasyon. Naging inspirasyon siya sa marami, isang patunay na walang imposible sa taong may pangarap at pagsisikap. Sa kabila ng lahat ng kanilang mga pinagdaanan, unti-unting bumangon sina Sofia at Gabriel mula sa hirap. Lumago ang negosyong itinayo nila dahil sa kanyang sipag at determinasyon. Dahil sa kanilang pagsisikap, nagawa nilang palakihin ang negosyo. Hanggang sa magkaroon ng maraming sangay ang panaderya at magbigay ng trabaho sa mga nangangailangan. Makalipas ang ilang taon, habang abala sina Sofia at Gabriel sa pagpapalago ng kanilang negosyo at foundation, isang balita ang kanilang natanggap. Babalik na ng Pilipinas si Luis matapos ang mahabang pananatili sa ibang bansa. Sa araw ng kanyang pagbabalik, nagtipon sina Gabriel, Sofia at ilan pang malalapit na kaibigan upang salubungin si Luis. Nang makita nila ang isa't isa, hindi napigilan ni Gabriel na yakapin ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi mo alam kung gaano kita na-miss, Luis, sabi ni Gabriel habang tumatawa. Gabriel, alam kong magiging matagumpay ka, pero mas lalo akong humanga dahil hindi mo nakalimutan ang pagtulong sa iba. Sagot ni Luis, na labis na ipinagmamalaki ang ginawa ng magkapatid. Sa kanilang muling pagsasama, nagpasya si Luis na maging bahagi ng kanilang advokasya. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa negosyo upang makatulong sa pagpapalawak ng foundation ni Sofia at Gabriel. Magkasama nilang itinayo ang isang scholarship program para sa mahihirap na kabataan upang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral at maabot ang kanilang mga pangarap. Sa huli, natutunan nilang lahat na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kayamanan, kundi sa kakayahang magbigay liwanag sa buhay ng iba. Ang kanilang pagkakaibigan na sinubok ng panahon at distansya ay nanatiling matibay, isang patunay na sa buhay, ang tunay na yaman ay ang mga taong kasama mong bumangon, lumaban, at magtagumpay. Hindi nila nakalimutan ang kanilang pinagdaanan. Bumuo sila ng foundation para tumulong sa mga batang ulila at mahihirap na kabataan. Nagbibigay ng libreng edukasyon at suporta upang hindi na nila maranasan ang hirap na pinagdaanan nila noon.
Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa maraming patunay na ang sipag, tiyaga at pagmamahal sa pamilya ay susi sa tagumpay. Dahil sa kanilang pagsisikap, nakilala sila sa buong bansa bilang mga huwarang Pilipino na bumangon mula sa kahirapan at ginamit ang kanilang tagumpay upang magbigay inspirasyon sa iba. Isang araw, inimbitahan sila sa isang malaking awarding ceremony bilang mga natatanging Pilipino ng taon. Doon, tumayo si Gabriel para tanggapin ang parangal at emosyonal na sinabing, "Ang tagumpay namin ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa bawat batang nangangarap na makaahon sa buhay. Kung kaya namin, kaya nyo rin." Matapos ang seremonya, nagdiwang silang tatlo kasama ang kanilang mga empleyado at scholars sa isang munting salo-salo. Habang pinagmamasdan ni Sofia ang masasayang mukha ng mga batang natutulungan nila, napangiti siya. Alam niyang natupad na nila ang pangarap ng kanilang mga magulang, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mas maraming tao. Habang nag-uusap sina Gabriel at Luis sa ilalim ng mga bituin, nagbiro si Luis. "Ano? Simulan na natin ang next project? Isang malaking paaralan para sa mga kabataang nangangarap?" Tumawa si Gabriel at tumingin kay Sofia na agad na tumango. "Aba, oo naman. Hanggat may nangangailangan, hindi tayo titigil sa pagtulong." At sa gabing yon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, tatlong matalik na magkaibigan ang muling nangako sa isa't isa na magpapatuloy sila. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat ng nangangarap ng mas magandang buhay. Sa huli, natutunan nila na ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong tagumpay upang makatulong sa iba. Dahil sa kanilang pagsusumikap at pagmamalasakit sa kapwa, natupad nila ang pangarap ng kanilang mga magulang. Isang masaganang buhay, hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa iba. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa kung paano mo ibinabahagi ang iyong biyaya sa iba. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng halaga ng tiyaga, pagsusumikap at malasakit sa pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang liwanag ng pangarap at kabutihan ay laging mananaig. Wakas